Gaya po ng sinasabi ng awitin, ay atin pong maigi na ang pagtitiwala sa Panginoon ang siyang maging atin pong laging karanasan. At nais ko po basahin sa inyo, mga kapatid, yung pong atin pong pinag-aralan kagabi. Ang sabi ay, lumulhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Magalak ang puso ng mga nagsisihanap sa Panginoon. Hanapin niyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Palagi niyong hanapin ang kanyang pakikiharap. Yan, mga minamahal ko, napakaigi po na yan po ang laging ating saloobin at damdamin na lagi nating hinahanap ang Panginoon. Sabi nga hanapin niyo siya habang inyo po siyang matatagpuan at ating pakinggan ang kanyang tinig habang ating pang mapakinggan. Yan, magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Monday po sa lahat. At sa lahat po ng ating mga nakakasama sa ibang bansa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw, anuman pong oras ang inyong kinalalagyan sa mandako kayo ng mundo naroroon, ay lagi po tayong laging sumagi sa ating alaala. Huwag natin malilimutan na tayo po'y minamahal ng Diyos at siya po'y Diyos na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Ako muli ang likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego. Nag-aanyaya na sa loob ng isang oras, tayo po'y magsama-sama. Unahin natin ating pong Diyos, put God first, and you will never be lost. At magsama-samang umawit na may kagalakan at nagpupuri at tayo po ay manalangin at mag-aral na kanyang mga lagang mensahe ng pag-ibig sa atin. Binabati ang ating pong mga sa Google Meet na hindi ko nabati kanina. Magandang morning, Sister Laura at sa iyo pong buong family. Magandang umaga po. Happy morning devotional. Happy Monday po sa lahat. Ate Edith, Sister Maricar, at sa inyo po family, Brother Marlon. Salamat po. Magandang morning sa inyo po at nawa ay till Jesus comes. Muli nating babanggitin, till Jesus comes ay tayo po ay magsama-samang patuloy na nagtitipon upang idalhin ang mabuting balita ng Panginoon, sumaksi para sa Kanya, mga minamahal ko, at dalhin ang Kanya pong kagandahang loob sa bawat isa. At ating pong binabati rin ang ating pong mga kasama ngayon sa ating pong FB Live. At nariyan ang sabi ni Sister Imelda, showers of blessing to all, every gising is a blessing. Happy God first morning everyone. Happy Monday to all, FB Live and Google Meet and God's messages of love. God bless us all. Opo, binabati rin natin ang ating pong mga kaibigan at mga kapatid na nasa YouTube, no po, yung mga nag-browse ng YouTube. At naroon po tayo at meron na po tayo doon channel at maigi po na inyong pong i-browse. Para madali nyo po ito matagpuan ay pakitype lamang po ang morning devotional pagkatapos ang ating pong first upload na Mahal Ka ni Jesus. Kapag yun po ay inyong tinype, ay agad-agad ay lilitaw po ang video at inyo pong i-click lamang yun pong YouTube channel na God's Message of Love Ministry at tapos ay makikita nyo na po doon ang mga videos na upload na. At paki-subscribe po at mag-iwan ng like at mag-like at ganyan din po ay pakipindot po yung notification bell para po ay tayo po ay ma-update sa mga bagong upload na mga videos. Thank you so much po. At nawa ay ating pong makibahagi po tayo sa pagpapalaganap na kung saan ay hindi lamang yung pong mga nanonood sa FB ang ating pong maabot, kundi maging yung pong mga viewers din ng YouTube. At ipag-pray po natin na ito po ay lumaganap. Okay, atin po binabati rin si Nanay Eva. Good morning po sa lahat. God bless us all. Siyempre si Tatay Mando kasama rin dyan. At Sister Myra, sabi niya, good morning. Yan, good morning, good morning. At hayaan niyo po na atin din pong babatiin ng ilan sa mga nag-comment na nag-share at nanood ng video kahapon at sa mga gabi natin pagtitipon. Ano po? Ating binabati po sila Sister MJ at ganyan po Sister Jennifer Casimo at ganyan din si Raul Di Castro. Ang ating pong kasama sa anak buhay, Mox Tolentino, Manang Melda Agustino, Sister Anelia Kabahit, Sister Efren Portes, gayon din po si Romel Sabino, Brother Jerome Bitog, Sister Lynn Rose,
At ganyan din po ang ating pong kasama sa buhay, Mimosa Enriquez, si Ma'am Ami Soriano, at patuloy naming pinagpapasalamatan po, Ma'am Ami, ang inyong pong pagsuporta sa ating pong media ministries tas church planting. At may God bless you po at sa inyong pong ministry. At ganyan din po, Sister Gilda Galliato, ating pong binabati rin naman. At ang ating pong mga kamag-anakan sa Diego Villacorte. At ganyan din po ang ating pong mga kasamahan, ang mga kamag-anak ni Sister Melda sa Kiambao, Galarse at Santos Clan. At syempre, yung ating pong mga kasamahan sa hanap buhay, mga katubig. Gising-gising na po tayo. At tayo po ay mag-morning devotional muna bago tayo maging abala. At binabati natin ang ating pong kapapasok lamang sa ating pong Google Meet. Magandang morning. Happy Monday, Brother Alan at sa inyong pong buong family. Happy Monday din po sa lahat at Brother Marlon sa inyong pamilya. Lunes na uli, Flag Ceremony Day, and sama-sama na tayong pagpalain ng ating Panginoon sa araw po nito. Ingat po ang lahat. God bless. Ayan, thank you so much sa inyong pong pagbati. At yan din ay ating pong binabati ang kami nabibilangan po nating distrito, ang South Bataan, sa panguna po ng ating pong district pastor, Pastor Ray Iscabusa, at ang mga churches ng Ipag, ng Biyaan, Hillview, at Limay at Lamao Mission Group, at gayon din po ay ang mga taga-Orion. At binabati natin ang kinabibilangan nating Area 3, ang Bataan, Olongapo at Zambales sa mga churches, panguna naman po ng ating pong district pastor, area coordinator, Pastor Mark Hill sa Rabia. At yan din po ating pong binabati ang ating pong mga special mention natin ng mga taga-Liang at mga taga-Binukawan na palagi po natin silang nakakasama. At gayon din po ang mga taga-Talimundok at mga taga-Hermosa Cules SDA Church at ang mga taga-Imelda. At gayon din po ating pong binabati na pinasasalamatan ang ating pong mga ginigiling na taga-subaybay at mga taga-suporta. Ano po? May God bless you more, mga kapatid. At kulang po ang satang pasasalamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay at sa pagsuporta po ninyo. At happy birthday, maligayang karawan. Ang sabi ng FB ay birthday ngayon ng aming kasamaan sa hanap buhay, Ken Karingal. Ano po? At nawa marami pang birthday ang inyo pong maranasan sa ating mahal na Diyos at ang kanyang blessing ay sumagana sa inyo sa lahat ng aspeto ng buhay at ang pag-ingat gabay ay sumaiyo lagi ngayon at magpakailanman. Okay, ating binabati rin si Brother Dong at ang kanyang buong family. Good morning, Brother Dong. At happy Monday. Good morning po sa lahat. Thank you so much, Brother Dong, sa iyong pong pagbati. Okay, so ating pong binabati rin at pinasasalamatan ng ating pong mga masisipag, matyatsyaga natin pong mga shavers. Ano po? Ating binabati si Ate Sara Marie, Ate Jubing Kitpikit, Ate Senis Talita, Sister Per Reyes, Sister Jennifer Casimo, Sister Nora Arena, Sister Imelda Diego, Ate Tessie Olober, Sister Maylene Basea, Tita Lolet. Yan. Thank you so much sa inyo pong mga patuloy ng pag-share. At nawa ay marami pa po maging kagaya po ninyo na habang nabe-bless na nag-share. Opo, naman po atin pong sikapin na doble ang atin pong effort na ito ay atin pong maipalaganap. Ano po, hindi lamang tayo narito at nagtitipon, kasama sa pagtitipon, ngunit kasama rin nawa tayo sa pagpapalaganap sa pamamagitan po ng pag-share. Wala pong bayad mga kapatid. Pindot lamang po ang kailangan natin ay ma-share na po natin. At nawa kung gaano karami ang live viewers, ganon din po karami ang mga sharers mga kapatid. Pakikisuyo po sa inyo. At binabati rin natin si Nanay Juanita Arabos Kabakungan. Good morning po, happy Monday to everyone. God bless us all. At si Ate Mary ay ang sabi niya, God first morning po sa lahat. God bless the family. God bless our devotional. Thank you sa mga prayers. Amen and amen. At yun din po si Sister Edna, Mukding Business First. Good morning everyone. God bless us all. At si Tatay Ricardo at Nanay Lita Bacobe ay bumabati po. Ang sabi niya ay good morning po sa lahat. God bless us all. Okay.
So tayo po ay magpatuloy sa pagpupuri sa pamamagitan ng pag-aawitan. Umawit po tayo ng may kagalakan at kasiyahan sa himig ng Happiness is the Lord. Ito po, maigi na lagi nating naalala ito mga kapatid. Huwag na tayo maghanap ng kung saan-saan ng kaligayahan sapagkat mabibigo tayo, sapagkat ang tunay kaligayahan ay sa ating po. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Sa ating po pagpupag, awitin na po natin na may tunay na pangailangan. Ang Come Holy Spirit, I Need You. Tayo po'y manalangin. Banal at mahabagin namin Diyos, pinupuri ka namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan na ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, manlalalang manunubos tagapagligtas sa aming buhay, ang pag-ibig mo wagas at di nagmamaliw noon ngayon magpakailan pa man, ikaw ang Diyos na mahabagin, maawain, mapagpatawad, mapagmahal. Sa umagang ito kami po'y nanginang tawad sa nagang pagkakasala, 50 kami patawarin. Salamat sa regalo ng buhay na inyong pinagkaloob sa bawat isa. Sa buong magdamag na masarap na pagtulog kami inyong ginising upang kay papurihan sambahin sa Espiritu at katotohanan. Bigyan po kami ng kapayapaan ng puso at isipan, pagmamahalan sa isa't isa kayo maging sentro ng aming buhay. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa buhay namin. Nagpapasalamat po kami sa may kaarawan ngayon. Kay Ken Karingal, patuloy niyo po siyang pagpalain na marami pang kaarawan ang dumating sa buhay niya.
Naway patuloy niyo po siyang gabayan, ingatan. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa mga biyaya pagpapala na aming nakamtan sa Media Ministry kay Ma'am Amelia Soriano sa patuloy na pagtulong sa Lamang Mission Group. Patuloy niyo po siyang pagpalain. Ibalik sa kanya siksik liglig umaapaw ng mga biyaya sa kanyang kabutihan sa pakikilahok sa inyong gawain. Salamat din po sa lahat ng mga answered prayer. Salamat din po, Panginoon, sa pagpapagaling niyo kay Baby Adi na siya ay nakasama namin sa fellowship noong Sabado. Salamat din po sa lahat ng mga may karamdaman na inyong pinagaling. Kung kami po ay nakatagpo ng kahabagan at kaawan sa inyo, Panginoon, maaari po ba ang lahat ng mga may karamdaman inyo po silang pagalingin sa stroke? Tatay Joel Laguna, Christian Trabado, Ating Susan na kapatid ni Kuya David Jones, si Nanay Nera Mark Mercado, si Monique Angeles, Kuya Wonprint Macodompis, si Julius Corpus, ang mga dinadialysis at candidate for dialysis, si Kuya Sam Guillermo, Nanay Belen sa Pico, Nanay Liwayway, Kuya Nonoy Abkilan, Tatay Faustino Calayo, Mariela Aslisis Gundo, ang mga may cancer, miraculous and healing sa dalawang kaibigan ni Nanay Elsa, si Janet, si Tatay ni Sister Jenny, si Ate Mila Beliara, si Alexa Burador, Kuya Pilomeno Cuenca, TJ Marcino, Bert Urbanos, Marco Altalejos, John R. Lucas Agustin, Ana Teresa Manila, Sister Nancy Arujado. Continuous healing and recovery sa aming mga kapatid, kay Ate Seni at sa kanilang sambayanan, kay Tito Boy, kay Chuck Racing, kay Willie Marquez, kay Nanay Diding, kay Tatay Romy Dabu, kay Tito Ed Bautista, ganun din ang mga Iting Lourdes na siya po ay makalakad ng muli. Dinidalangin din po namin sa inyo si Tito Ruel Lopez, Tatay Manto Cañas, Kuya Benny Diniego, Brother John, Brother Erwin, Sister Marlene Cataras, Brother Yamil, Brother Jerome Dutimas, Pastor Neil Adin Dutimas, Sister Angie Dutimas, Sister Pipic Fernandez, Sister Levy Bitog, Sister Abby Ambrosio at ang kanyang nanay, Nanay Bonita Kabakungan, Nanay Esther Kaibigan Tabian at ang kanyang mga apo, kay Nanay Baby Benitez, kay Tita Mary, kay Mama, kay Nanay Josepina, kay Ate Edith at kay Kuya Mitch West. Patuloy niyo po silang pagalingin sa kanilang mga nararamdaman. Maranasan po nila ang patuloy na pagpapagaling sa bawat isa. Kay Kuya Edgardo Manansala, Tatay Jesus and Ate Joy Rosa, Nanay Meli Paulrin, Engineer Humalon, Joshua and Levi Roche, kay Sister Jessa sa anak natin Marlene Ligaspi na ma-sleep din sa asawang si Kuya Rapi. Dadalangin din po namin sa inyo, Nanay Narcisa, si Ate Edith Jones, si Kuya David Jones, si Titi Dalita Baliyot, Ate Lilia Rehenes, Brother Jonathan Tabora, si Sister Beng Perer at sa kanyang ating si Sister Lisel Timayo, patuloy na kagalingan sa kanyang karamdaman. Kay Ate Sara Marie, kay Ate Rebecca Pilayo, kay Kuya Jack Diego, kay Roda Dawal na may heart problem, kay Nanay Meli Progosa, kay Nanay Lucy, kay Ate Minda Aquino, kay Ate Marina Langrio, Health and Healing and Recovery, ganun din naman po kalusugan sa buong pamilya. Kay Kuya Lino Mateo, kay Ate Beles Pereguera, kay Ate Rosemary Pedina, kay Nanay Linda Custodio, kay Ate Pereyes, kay Marvin Rabosa, kay Sister Jeline Espiritu sa kanyang kalusugan, kay Sister Queenie Dungka, Health and Healing and Recovery, kay Gerard Dogo, kay Sister MJ, Health and Healing and Recovery, kay Kuya John Villarosa, ganun din naman po kay Sister Jeng at kay Sister Donna sa kanilang kalusugan. Dinalangin din po namin sa inyo si Tita Nene, Tito Robben, si Tata Ricardo Bacobe, patuloy na kagalingan, kay Melissa Enpansin na may brain bleeding, kay Tatay Moises Pasea, kay Yola na anak ni Sister Ann na may pigsa sa ulo at patuloy niyo din po siyang pagalingin. Ganun din naman po si Tita Peling na ngayon ay kasalukuyang nasa hospital. Igawan niyo po ang inyong mapagpalang kamay mula ulo hanggang talampakan, bawiin ang nararamdaman, naway tulungan ng mga doktor na titingin sa kanya na maging okay po ang lahat. Maranasan niya po ang patuloy na pagpapagaling sa kanyang karamdaman. Ganun din naman kay Kuya Dante, kay Kuya Ernie Mateo, kay Matthew Tusi na makapagsalita na po ang batang ito at yan din si Skyrel Gabriel, health healing sa kanyang naway siya'y makalakad na at makapagsalita na ang batang ito. Si Pastor Reyes Cabosa, si Riana Ligaspi sa kanilang operation, naway maging successful po ito. Dinadalangin din po namin sa inyo ang mga nasa hospital, si Sister Iris Iscon at si Ate Josephine Irog. Patuloy po silang pagalingin at sila po naway makalabas na ng hospital. Si Nanay Rosalina Miranda, si Sister Laura Padilla, Health and Healing and Recovery sa naranasan nilang operation. Ganun din naman si Ate Nora Arena sa kanyang kalusugan, si Abby, si Melanie Malit sa kanyang MRI, naway maging normal po ito, si Sister Sol, si Brother Tolets at si Sister Mina Bauer sa kanilang kalusugan. Inyo po silang patnubayan ang Manyaol family.
Ganon din naman si Ate Gina at ang anak ni Ate Tina Lat na naaksidente, si Clarice Hong po, ang kanyang kalusugan at si Brother Marlon Diego. At ang lahat na may karamdaman na hindi ko po nabanggit, patuloy niyo pong gawaran ng iyong mapagpalang kamay mula ulo hanggang talampakan. Basbasan at pagpalain ng gamot, tubig, pagkain na dadali sa katawan ng bawat isa, makapagbigay po ito ng patuloy na kagalingan sa bawat may karamdaman. Blessing sa aming morning devotional and 7-7 prayer care group, sa aming mga sponsors, sa aming mga followers. Patuloy niyo pong pagpalain sa umagang ito, ibalik sa kanila siksik-liglig umapaw ng mga biyaya sa kanilang kabutihan sa pakikilahok sa lahat ng iyong mga gawain. Ganun din naman po kay Sister Gladys, kay Gail, kay Happy at Manugang at Apo ni Ate Minda Aquino, kay Joe Miguel, sa lahat ng OFW workers, saan sila naroon, inyo po silang patnubayan. Si Edwin Garcia, si Hazen Simon Pero, kay Yolika Villarosa, ang buong pamilya ni Ate Lea Gumayagay, ang buong pamilya ni Ate Pereyes, ang buong pamilya ni Tita Peli, ang buong pamilya ni Ate Laura, si Kayla at si Kayla, si Kathleen panumbalikin sa pananampalataya, si L.A. Silvestre, to be reminded of God's goodness and grace, Sister Jane Argumido, Kevin Silver, your increase of faith, blessing and guidance kay Sister MJ sa kanyang ministry, kay Tita Lolet, kay Ate Jo Soriano, kay Lola Elena, kay Lola Romy, ang mga may pinagdaraan ng problema, maging magana ang kanilang pasanin sa tulong niyo, Panginoon, marisolba po ito. Tatay William Balicoco and family, Arlene Nyambosa, Manyaol family, Baluyot family, Sister Mylene Basaya, Basaya family, Ate Tina Lat, Reyes family, Angel Polgara, Sister Sheila Banzas, Sister Annalyn Punto, si Jacob at si Joshua na anak ni Sister Marge, ganun din naman si Ate Judith at ang kanyang asawa, at si Kayla at si Dayan, at ang Santa Cruz SDA Church magkaroon ng peace and unity. Si Jester Joy hinampas sa kanyang review, sa kanyang interview, siya po ay makapasa, at dinadalangin din namin ng Bible student and newly baptized ang Barangay Tambo Music and Ministry Guidance and Protection and Blessing sa buong kahilingan ni Sister Mary May Espiritu sa kanyang buong pamilya, ang Lamaw Mission Group, ang Imelda Church Building, ang Kinawan, ganun din naman po ang ginaganap na crusade sa buong mundo. At ang Women Ministry Crusade nila Sister MJ, dinadalangin din po namin sa inyo ang lupa ni Tito Boy na mabili na, at ang mga bagong binyagan sa Lamaw West Manggahan, at si Pastor Ian Felicitas and family sa General Conference. Patuloy niyo po silang patnubayan sa kanilang mga gawain doon, at ang CLPM at ang lahat ng mga kawan na manggagawa sa inyong gawain, inyo po silang patnubayan. At ang iyong anak na gagamitin sa umagang ito, itago sa krus ng iyong kalbaryo, pahiran lang sa kapanalan ng kanyang labi, pawang sa inyo lamang ang kanyang sasalita ay maging pagpapala sa bawat isang makikinig. Amin tong isa kabuhay at ibahagi rin naman sa aming kapwa. Bigyan po kami ng magandang internet connection, taboy ang kaway na Satanas, lukuban kami ng libu-libong anghel na sa aming gagabay hanggang kami makatapos sa pag-aaral ng iyong banal na kasulatan. Naway dalangin po namin ang pagpapala ng langit ang siyang maranasan ng bawat isa. Ito pong samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen and amen. Maraming salamat kay Sister Imelda sa kanyang panguna sa atin sa pananalangin. Siyempre, ang pasasalamat na sadyang napakarami ay para sa ating pong Panginoong Diyos, sapagkat ang ating pong Diyos ay mabuti at ang kanyang kabutihan ng pakailanman. Sa katunayan niyan ay ating napatunayan niyan sa pamagitan po ng ating pong paggising ngayong umaga, na tayo po ay muling ibinangon, taglay ang panibagong buhay na pautang. Opo, every gising is a blessing. Nawa patuloy tayong mapaalalahanan niyan na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, gaya na ating pong napag-aralan kahapon, mga kapatid, ano? At maalala natin lagi na ang Diyos ay lagi pong sa atin ay nakasubaybay at nagmamahal at nagkakalinga sa bawat isa sa atin. Kaya lagyan ng ngiti ang ating mga labi. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice, sapagkat sino nga ba ang tumanggap ng napakagandang regalong ang nagpapatuloy na sibangot at hindi nasisihan? Opo, ang buhay na ito na ating pong tinanggap ay napakagandang regalo na. Yung ating pong mga problema na yan, sapagkat buhay tayo ay meron po yan kalutasan, at sa tulong din yan ng ating pong mahal na Diyos. Opo, at napakaigi na isa pang pagkakataon ang ating pong natanggap, sapagkat yung hindi natin mga nangyari kahapon, mayayari natin ngayon. Kung di tayo nakapagpatawad, ngayon tayo magpatawad. Kung di tayo humingi ng tawad kahapon, ngayon tayo humingi ng tawad. Kaya nga po, mga minamahal ko, samantalahin ang oras, samantalahin ang panahon, samantalahin ang
ating pong buhay. Ating pong binabati ang lahat ng ating pong mga kasama ngayon, si Sister Ami at nabati na yata natin anyway, batiin pa rin natin si Sister Ami. Hindi ko man kayo nabati kanina, good morning and happy morning devotional. Good morning din po sa bawat pamilya na kasama po natin at sa FB Live. God bless us all. Ayan. Ayan. Thank you so much, Sister Ami, sa inyong pong pagbati. At kayo din ay binabati tayo ni sila Sister Marlene Tibael Malimban Legaspi. Blessed morning. God bless us all. At gayon din Sister Joy Villarosa. Ang sabi niya ay good morning po sa lahat. At si Sister Per Reyes. Amen and amen. Good morning. Nasa jeep po ako habang nakikinig. God bless. Ayan, nawa ang pag-iingat ng Diyos ang sumainyo po. At sa inyo po mga kasama dyan sa jeep ay ating po binabati. At habang kayo po ay nakikinig, nawa lakas sa kanyo, Ate Pe. At nawa ay inyo po narinig mga kasama dyan na aming pong kapatid. Nawa ang blessing ng Panginoon ay sumayin niyo po. At gayon din ay ating pong binabati si Ate Rita Hornan. Ang sabi niya ay good morning po sa lahat. God is so great. Amen and amen, Ate Rita. Okay, so ang oras ba natin time check? Alas 5:53 ng umaga. Kaya nga po tayo po ay wag na magatubili, wag na magpatumpik-tumpik. Tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na at halina po. Tayo po ay mag-morning devotional na. Isama na po ang buong pamilya, po? Mahalaga sa Panginoon ang pamilya, mahal niya ang pamilya. Kaya tayo rin ay magmalasakit sa ating pong buong sambahayan at magtungo sa altar ng Panginoon at nagkakaisa ang puso. Sa ilalim ng bandera natin, Prinsipe Manuel, ay ating sasabihin, as for me and my house, we will serve the Lord. Tayo po muna ay muling manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, sa umaga pong ito, hayaan nyo na kami po'y matuto sa iyong paaralan. Minsan pa, amin pong inaanyayahan ang banal niyong Espiritu ang siyang ibuhos sa amin ngayon. Gaya ng iyong mga pangako, O Diyos, na sa maliit at malaking pagtitipon, dito ibinubuhos ang uling ulan. Kaya nga po, mga mahal na kaibigan at kapatid, masumpuan nyo na ang banal na Espiritu ay gumagawa sa ating pong mga buhay, na tayo kinikilos at napapalapit ang ugnayan at relasyon sa ating pong mahal na Diyos, na tayo po ay laging nasasabik at nanguuwaw sa kanyang salita at lagi nating hinahanap ang kanyang kalulutian, ang kanyang kapurihan at lagi nating hinahanap ang kanyang pakikihap sa bawat isa sa atin. Patuloy nawa tayong magutom at mauhaw sa kanyang mga salita at nawa sa dahilan sa kayo po ay hinanap nyo siya, inunan nyo siya, ay inyo po nawang tanggapin na kanyang biyaya at pagpapala ngayon. Nawa ang banal na Espiritu magkaloob sa amin ng karunungang maintindihan ang inyo po mga mensahe ng pag-ibig at nawa bigyan kaming kapangyarihan upang ito'y maamin pong may kabuhay at mai-share din naman namin sa iba na hindi lang kami ang tumanggap ng maaga at kumpletong pagpapala, kundi bagkos na i-share namin ito sa aming pong kapwa. Ang inyong mga anghel ang italaga upang kami po'y bantayan at ingatan. Huwag nawa kami mapasok ng tukso at makayari na kayo ang siyang naitaas na luhat at bigyan kapurihan, kayo at kayo lamang, O Diyos, alang-alang po. Sa matabis at dakilang pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen and amen. Okay, hayaan nyo natin pong i-share sa screen ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Po. Okay, so tingnan po natin At nawa ay maging malinaw po na inyo pong mababasa. Kapagkat kung hindi ay bigo na nag-effort po tayo na ilagay sa PowerPoint yan para sa inyong kapakinabangan. Yan. Ngayon po ay Hunyo 23. Tama ba? Tama. 22 kahapon. Nag-lag yung aking utak. Inisip ko tuloy, tama ba na 23 yan? Okay. Ang pamagat po ay lunas para sa kahirapan ng kaluluwa. Alam nyo, marami po ang makakarelate dito. Marami po mga kapatid ko ang nangangailangan nito.
At kaya nga po ang aking pakiusap sa inyo, mga minamahal nating mga live viewers at kayo din po ang mga manonood, share po natin ang atin pong mga pagtitipon. Sapagkat marami po ang nangangailangan, kagaya po ng ating po pag-uusapan ngayon. At sa buhay natin sa mundong ito ay atin na pong kakambal na natin ang mga problema at alalahanin, mga minamahal ko, no? At normal sa isang tao ang makaranas dito habang tayo po'y namumuhay sa mundong makasalanan. Kaya napakaigi po, mga minamahal, na mapakinggan ito pong atin pong babasahin. At inihiling ko po kayo na samahan po ng paggamit natin pangatwiran. Mag-reflect po tayo, gamitin natin ng pagsusuri ang ating pong mga babasa at mapapakinggan. At lalong-lalo na, samahan po natin ng napakaraming prayer. No po, hilingin natin sa Diyos na maging malinaw sa atin at mai-apply natin sa buhay natin ito pong ating pong babasahin. Heto po ang ating pong key text mula sa Mateo 5:3. Mapapalad ang mga dukha sa sarili, sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yan po Matthew 5 na yan. Beatitudes po yan, bahagi po ito ng Beatitudes, yung mga mapapalad. At ngayon, ang kanya pong pag-highlight ay yung pong dukha sa espiritu, no? Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Okay, heto po ang nilalaman ng ating pong babasahin. Wait lang po, ilalagay ko lang sa script ko rin. Okay, yan. Ang nakaaliw na mga salita ni Kristo ay hindi para sa mga mapagmataas, hindi sa mga mayabang at mapagmataas sa sarili. Bakit kaya nabanggit ito, mga kapatid? Kala ba natin hindi nagtatangi ang Panginoon? Opo, tama po yun. Ito pong mensahe ng Panginoon para po sa lahat. Pero para pakinabangan natin, yun pong salita ng Panginoon, para maging blessing po ito sa atin, kinakailangan po handa tayong makinig, handa nating tanggapin, at handa nating ipabuhay, mga kapatid. Ngunit paano natin ito mapapakinggan kung ang ating pong sarili ang siyang namamayani? Na parang natira punong-puno tayo ng pagiging ako. Wala ng puwang ang ating pong Panginoon. Kaya nga gaya ng ating nababanggit, ang matuturuan ng Panginoon ay yung may kahandaang magpaturo. Ang babaguhin ng Panginoon ay yung pong may kahandaang magbago. Na kinikilala niya ang kanyang sarili na may babaguhin at siya'y lumalapit sa may kapangyarihan na makapagbago sa kanyang pong buhay. Kaya nga sabi dito, sa ating pong una-unang binasa, yung mapagmataas sa mga mayayabang at mapagmataas sa sarili ay hindi po magiging blessing ang mga salita ng Panginoon sapagkat walang puwang na ito'y pakinggan. Tingnan niyo po ang nilalaman. Kundi sa mga nakakaalam ng kanilang sariling kahinaan at pagkamakasalanan. Yaong mga nagdadalamhati ang maaamo na nakadama ng kanilang sarili na hindi karapat-dapat sa pabor ng Diyos. At yaong mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran ay pawang kasama sa mga dukha sa espiritu. Naalala ko, mga kapatid ko, nung kasalukuyan na matindi yung sakit ng aking balakang, ay talaga namang, mga kapatid ko, yung paghahanap namin ni Sister Imelda ng lunas ay gayon na lamang. Katakot-takot ang aming pagsisearch, pagtatanong-tanong kung anong magandang gawin. At habang ginagawa ni Sister Imelda, thank you kay Sister Imelda sa kanyang pagkalinga. Thank you sa aking mahal na asawa. At ang pinagtiyagaan niya sa paghilot-hilot ng mga langis, at sa gabi ay yung kanyang papagulungan ng mainit na maligamgam na tubig at yung kanyang pagmamasahe dito. At sa wakas ay inatagpuan namin na magpahilot at yun po ay lanunasan. Bakit ko po na-share sa inyo? Ganun po, mga kapatid ko, ang mga tumatanggap. Na, doon po nagkakaroon ng bisa yung salita ng ating pong mahal na Panginoon. Kapag ka ating in-acknowledge, mga kapatid, at kinilala yung ating pong mga kahinaan, na yung ating pong pagiging makasalanan, yung ating pong may karamdaman sa spiritual, ay doon lamang po natin magkakaroon tayo ng kahandaan na pakinggan at gawin
yun pong mga pagpapala na meron sa salita ng ating pong Panginoon. Pero kapag ka ikaw ay in denial, kapag ka nilalabanan mo yung iyong sarili at sa isip mo ay wala namang dapat itulong sa'yo at ikaw ay sapat na, ay paano po magkakaroon ng bisa ang ating pong Panginoon Diyos doon? No po, paano magkakaroon po ng kapangyarihan ng kanyang salita kung hindi po tayo handa na ito po ay tanggapin at wala sa ating sarili ang pangailangan. Kaya nga ang sabi dito mga minamahal ko, yung po ang mga magtatamo, yung mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran ay pawang kasama sa mga dukha sa espiritu. Kaya nang nabanggit ko, mga kapatid, hindi tayo malulunasan ng doktor kung sa pagpapatingin po natin nagsisinungaling tayo na kung saan ay masakit na yung puso mo. Samantalang ang iyong dinadaing lamang ay yung iyong sakit sa ulo. Sabi mo ay nilalabanan mo at in denial ka. Kaya nang nababanggit ko, inaatake ka na sa puso. Nung bigyan ka ay sakit sa ulo ang binigay sa iyo. Amba, tigok ang ating aabutin kapag gaganon. Ganon din po kung ating i-apply sa ating pong pag-uusap. Ang sabi dito, ang mga dukha sa espiritu ay nararamdaman ng kanilang kahirapan, ang kanilang kakulangan sa biyaya ni Kristo. Napagtanto nila, nakakaunti ang kanilang nalalaman tungkol sa Diyos at sa kanyang dakilang pag-ibig. At kailangan nila ng liwanag upang malaman at mapanatili na ang daan ng Panginoon. Hindi sila nangahas na harapin ang tukso sa kanilang sariling lakas dahil napagtanto nila na wala silang moral na puwersa upang labanan ng kasamaan. Wala silang kasiyahan sa pagbabalik tanaw sa kanilang nakaraang buhay at kaunting tiwala sa pagtingin sa inaharap dahil sila ay may sakit sa puso. Mga ko, ito po ang dapat na maging ating karanasan lagi. Yung tayo po'y laging umaasa, yung tayo po'y lagi na lamang ang ating pong buhay ay nakakawing sa ating pong Panginoong Diyos. Natin pong kinikilala na kung wala ang Diyos, wala po tayo. Para lang po iyang hininga ng kapag wala pong hininga, oxygen, ay wala po tayong kakayanan, tayo po ay magpatuloy mabuhay. At gayon din nawang maging ating pong damdamin na kung wala po ang Diyos ay imposible na tayo po ay magtagumpay. At yak ang ating pong kabiguan kung wala po ang Panginoon. Actually, sinabi mismo ng ating pong Panginoon yan, ako ang puno ng ubas, kayong mga sanga, kung kayo ay nasa akin at ako sa inyo, kayo ang namumuha ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. 1:15. Opo, mga minamahal ko, ito nawa maging ating pong saloobin lagi. Opo, yung ating pong pagnanais na laging nakaugnay sa ating pong Panginoon na siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ngunit sa ganoon ay sinabi ni Kristo, mapapalad ang mga dukha sa espiritu. Nakita ni Kristo na iyong nakadama ng kanilang kahirapan ay maaaring yumaman. Anong dakilang mga pribilehiyo ang kayang abutin ng mga nakadarama ng kahirapan ng kanilang kaluluwa? At ano daw po, nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang lunas para sa kanilang kahirapan ng kaluluwa ay matatagpuan lamang kay Kristo. Mga minamahal naming kaibigan, mga kapatid na ngayon ay nakakaranas ng pagdadalamhati. Nakadarama po ba kayo ng kawalan na parang tila walang pag-asa? Kayo po ba ay may kalumbayan, may mga pagkabalisa? Mga kaibigan, ngayon po ang panahon ng pagsuko kay Kristo. Ngayon po ang panahon ng pagtatalaga sa ating pong Panginoong Hesus, sapagkat sa Kanya lamang natin matatagpuan ang lunas. Opo, ang kahirapan ng ating kaluluwa, ang ating kapighatian, ang ating kalungkot, ang ating mga kabiguan, lahat po yan na problema ng ating pong mga sariling ito ay ating pong nakita ngayon ang lunas. At yan po ang ating pong Panginoong Hesukristo. Okay, so ating pong basahin pa ang mga susunod na mga nilalaman. Kaya nga po mga kapatid, tayo po'y lumapit sa ating pong Panginoong Hesus. Sa ating pong paglapit ay tayo po'y kanyang tatanggapin at hindi niya itataboy. Ang sabi dito, kapag ang puso ay pinabanal sa pamamagitan ng biyaya, kapag ang Kristiyano ay may pag-iisip ni Kristo
mayroon silang pag-ibig ni Kristo na kung saan ay espiritual na kayamanan na mas mahalaga kaysa ginto ng Ophir. Ngunit bago magkaroon ng matinding pagnanais para sa yaman na nakapaloob kay Kristo na magagamit ng lahat ng nakadarama ng kanilang kahirapan, kailangan magkaroon ng pakiramdam ng pangangailangan. Gaano mo kailangan si Jesus? Yan po ang tanong, mga kapatid, ano? Gaano natin siya kailangan? Gaano natin nakita ang kanyang pong value sa buhay natin? At gaano natin nakita na yung ating pong sarili ay bagsak, lugmok, at walang kapag-apag-asa kung hindi sa Panginoon lamang natin matatagpuan ang pag-asang meron tayo. Mga kapatid, yan po ang kinakailangan na po. Kailangan magkaroon ng pakiramdam ng pangailangan. Imagine ninyo, ang buting apostol San Pablo, kung meron pong makapagmamalaki ng kanyang mga accomplishment at masasabi mo na naroon na siya sa kalagayan na mataas na antas ng panampalataya. Pero ang sabi niya, sa lahat ng mga makasalanan, ako ang pinakapangulo. Ang sabi niya ganoon. At ang sabi niya, what a wretched man I am. Ang sabi niya, sino ang makapagliligtas sa akin mula sa kamatayan? Ngunit salamat sa Diyos. Yun lamang, mga kapatid ko, isang paalala na sa atin na kung saan ay hindi natin iniisip na taapot na natin ang lahat. Ngunit tayo po ay nagpapatuloy sa isang mithiin na kung saan ay babot natin ito sa pamagitan natin pong mahal na Diyos. Kaya nga na nabanggit natin, kung ating iniisip na tayo po ay accomplished na, ay ano po, mga kapatid ko, ang halaga pa ng ating pong Panginoon Jesus, kakailanganin mo pa po siya? Kaya nga po, ang damdamin dapat ay laging uhaw at gutom. Kaya ang damdamin lagi, mga minamahal ko, ay ating iniisip na kung wala ang ating Panginoon, bagsak tayo. Parang hininga ng buhay, mga minamahal ko, no? Kung walang hininga, patay tayo. Ganon din po ang tagpo na kinakailangan natin ang ating pong Panginoon Diyos. Abi dito, kapag ang puso ay puno ng kasiyahan sa sarili at abala sa mababaw ng mga bagay sa lupa, ang Panginoong Hesus ay sinasaway at pinarusahan upang ang mga lalaki at babae magising sa pagkaunawa sa kanilang tunay na kalagayan. Maaari kang lumapit kay Jesus nang may panampalataya at walang pagkaantala. Mga kapatid, sabi ng Biblia, God disciplines whom He loves. Yan po ang maliwanag na sabi ng Biblia. At yung whom He loves, mga kapatid ko, yan po yung pong yan po ang sinasabi ng for God so loved the world. Lahat po ay Kanya po minamahal. Kaya nga po, magkaminsan sa mga magulang at sa mga anak, makakarelate tayo dito. Di ba minsan, ganito lang siya ating pinapaalalahanan ang ating mga anak, sinasabihan natin sila, kinakausap natin sila, pinapaliwanag natin ang mga bagay-bagay. Ngunit kapag hindi nakinig minsan, medyo nagiging nag-aantas, tumataas ng antas ang ating pong panamamaraan. Hanggang sa dumating na disiplina na ang ginagawad ng mga magulang. Ganon din po ang mga anak, ang ating pong mahal na Diyos bilang ating magulang. Kung hindi ka makikinig sa kanyang pagpapaalala, mga kapatid, ay pahihintulot ng Diyos ang mga bagay-bagay na masasakit na ating po mararamdaman upang tayo po ay gisingin, hindi upang tayo saktan at palayuin, kundi upang tayo po ay gisingin at panumbalikin sa Kanya. Ang lang po, ganito lang, huwag na nating hintayin pa na mangyari yon, kundi magkusang loob na po tayo, mga kapatid. Ang sabi po dito, ang kanyang paglalaan ay mayaman at libre. Ang kanyang pag-ibig ay sagana. At bibigyan kanya ng biyaya upang isuot ang kanyang pamatok at iangat ang kanyang pasanin ng may kagalakan. Maaari mo angkinin ang iyong karapatan sa kanyang pagpapala sa bisa ng kanyang pangako. Maaari kang makapasok sa kanyang kaharian, sa kanyang biyaya, kanyang pag-ibig, kanyang katwiran, kanyang kapayapaan, at kagalakan sa Espiritu Santo. Opo, yan pong mga bagay na yan, mga minamahal ko, ay para sa ating kapakinabangan.
Opo, nais niya na maging ating karanasan. Ang tanong lang, nais po ba natin? Kailangan po ay magkasama no po, o magkasing-ayon ang ating pong gusto at ang gusto ng ating pong mahal na Panginoong Diyos. Kung nadarama mo ang matinding pangailangan, maaari kang matustusan ng lahat ng kanyang kapunuan. Dahil sabi ni Kristo, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Tinatawag ka ni Jesus. Opo, mamnaman ko, inyo pong tingnan ang maamong mukha ng ating Panginoon Jesus. At gaya ng ama ng malibughang anak, nakabukas ang kanyang palad. Handa kanyang tanggapin. Matagal ka na niyang hinihintay. Ninanais niya na ikaw ay yakapin. Kung ikaw ay namimigati, kung ikaw ngayon ay down na down, kung ikaw ngayon ay merong pinagdaraan ng mabigat na pasanin, opo, mga minamahal ko, ang ating Panginoon Hesus ay nangingiusap sa inyo. Tinatawagan tayo, mga minamahal ko. At ang sabi niya nga sa ating pong pagtatapos, ang sabi niya, hindi ako naparito upang tawagin ng matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Tinatawag ka na Jesus na lumapit, mapalad ang mga dukha sa Espiritu, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Nais po ba natin ang kapayapaan? Nais po ba natin ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa? Nais po ba natin na paghihilom ng sakit na meron tayo sa ating pong mga dinaramdam, ang ating mga emotional pain, ang ating pong mga sakit sa ating pong mga bagay-bagay ng ating pong nagiging karanasan sa mundong ito? Ang lunas po ng sakit ng kaluluwa, mga minamahal ko, ay wala ng iba kundi ang atin pong Panginoon Hesus. Halina po, tayo po ay magtungo sa lunas. Halina po, at nariyan ang ating pong Panginoon Hesus na handa tayong tanggapin at lunasan sa ating mga karamdaman. Yan po ang ating pong babasahin nyo. Napaganda, mga kapatid ko, no? At nawa nadaman nyo po yung pong pagdanais ng ating pong Panginoon Diyos upang tayo po ay kanyang kupkupin at lunasan. Okay, sino yun? Okay, Sister Imelda, thank you sa iyo pong maagap na pagtaas ng kamay. Sige, go ahead. Samantalahin po natin ang ating oras. Amen po, Brother Marlon. Ang Panginoon ang siya maging central prioridad ng ating buhay. Ang hanapin ng kanyang kahalatian at kalwalatian at lahat idaragdag niya sa tulong ng banal na Espiritu, tayo kanyang ginagabayan upang magtagumpay. Ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa kabila ng mga karanasan pagsubok sa buhay, makikita po natin ang kaguluhan sa buong mundo, ang digmaan, ang mga aksidente, ang mga sakuna. Ang tanging ligtas na lugar lamang ay sa piling ng ating Panginoong Hesus. Wala na pong iba. Sa Kanya po tayo makakatagpo ng kapayapaan at ng panibagong pag-asa sa ating buhay. Kaya wag po tayo mawaglit sa kaligtasan, manatiling magtiwala, manghawakan, manalangin, manampalataya sa araw-araw na buhay. Madali po natin itong masusolusyonan sa tulong ng ating Panginoong Hesus, sa kanyang kabutihan. Tayo'y kanyang tutulungan. Kaya lagi po tayong nakaugnay sa ating Panginoong Hesus. Isuko po natin ang ating mga sarili upang tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at upang magtagumpay. At maging maalab po tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Baka masaraduhan tayo ng pintuan ng awa. Malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Nakikita na po natin ang lahat ng nakasulat sa banal na kasulatan ay nangyayari na. Naway makasama po tayo sa langit na bayan. God bless po sa ating lahat. Amen, Sister Imelda. Opo, bang minamahal Amen. kahapon, kami po ay nag-uusap ng aking nanay, ano po. At pinag-uusapan namin ang mga bagay-bagay na nangyayari. Kung hindi po kayo aware, ano po, at dapat mga kapatid tayo po ay aware sapagkat ang wika ng Biblia, maging mapagbantay daw po tayo. Ano po, sapagkat hindi natin alam kung kailan ang pagbabalik ng Panginoon. Yung pong mga current events na nangyayari, ay sabi nga ng aking nanay, talagang nasa laylayan na tayo ng panahon. At sunod-sunod po yan, yung gera po na yan, ay ano po yan, chain reaction. Ano po, mga kapatid ko, no? Domino effect. Ay yung pagtaas ng bilihin, dahil tataas ang mga petrolyo, sunod-sunod na po yan, mga kapatid. Ano? At yung pong mga sunod-sunod na pangyayari ng mga matitinding aksidente sa daan,
yung pagkitil ng buhay na parang mga pusa lamang na pinapatay. Kung niyo po hindi napapanood mga kapatid, ganun po ang tindi ating pong kalagayan ngayon. Kaya napakahalaga yung ating pong mga binabasa na tayo po yung mapaalalahanan na laging umasa sa Panginoon Diyos. Sabi nga ng aking pong shinare no po sa Adventist Living ko binabasa, sabi niya, talk with God, no breath is lost. Walk with God, no strength is lost. Wait for God, no time is lost. Trust in God, you will never be lost. Amen and amen. Okay, Brother Dong, sige po, go ahead, Brother Dong. Thank you, Sister Melda. Magandang umaga po sa ating lahat. So sabi nga po, lunas sa kahirapan ng kaluluwa. So tayo po ay namumuhay sa sanlibutan ito na punong-puno ng sakit, kumbaga cancer. Yun po yung kasalanan. So tunay po na kailangan natin ng lunas para po ang cancer na yun, ang karamdamang iyon ay magamot. Ayun nga po yung lunas ng ating Panginoon. Sabi po na lagi ko naririnig sa iyo, Brother Marlon, yung kayong lahat na napapagal at nahihirapan, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yun po yung kapahingahan ng ating pong kaluluwa, ating pong mga kaisipan. Kasi pagka ang Panginoon na lagi yung nasa isip mo, parang baliwala na lahat yung mga problema na nasa iyo. Kasi nga alam mo, nasusolusyonan niya ito at ito'y pansamantala lamang at hindi magtatagal. Amen. Sapagkat bibigyan niya tayo ng kalunasan at kalutasan sapagkat siya naman po talaga ang makapagbibigay nito sa bawat isa sa atin. Yun lamang po at magandang umaga po. Amen, Brother Dong. Ayan nga po nung mga kapatid, gaya nga po yung napag-usapan namin ni Sister Michael last time, po. Nung kami po ay nag-sharing. Ang sabi po, ang word na ginamit doon ay magagaan at panandalian ang mga pagsubok. Yan po ay mga daraan lamang, mga kapatid ko, at hindi po yan tatambay. Ang problema, kung tambayan po natin yung pong problema na yon. Kaya nga, ang kailangan po natin ay lagi po tayong umasa, lagi tayo humanap sa Panginoon, laging ating pong isipin na siya ang dahilan ng ating pong kaligtasan, ng ating pong kalakasan, ng ating pong pagtatagumpay. Kung wala siya, ay wala po tayong magagawa. Ito pa po, isa rin sa paalala sa mga nangyayari sa ating pong kapaligiran. Ang sabi po sa Messages to Young People, pages 89 to 90, po, sabi niya, wars and disasters, confusion, collision, and death without a moment's warning will occur on the great lines of travel. The end is near. Probation is closing. Oh, let us seek God while He may be found. Call upon Him while He is near. Totoo po ito, mga kapatid. At nakikita po natin sa ating pong kapaligiran kung gaano po katindi ang mga aksidente sunod-sunod at mga matinding mga aksidente ang nagaganap. Sa isang iglap, pinapawi ang buhay ng tao. Gaya po ng nakasulat, mga minamahal ko. Kaya nga po sa maikling panahon ng pagtitiis ay tunay nga na ang walang hanggang benepisyo ay ating pong makakamtan. Kapit lamang po sa ating pong mahal na Diyos. Tayo po ay magpatuloy na manalangin sa isa't isa, magpalakasan, magpaalalahanan, sapagkat iyan po ang hinihingi ng banal na kasulatan sa atin. Ang sabi ng aklat ng Hebreo 11:25 yata yun, kung hindi ako nagkakamali, huwag niyong kalimutan ng mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng iba, mga mahal ko. At lalo-lalo na kung alam ninyo na napakalapit na ang panahon. Okay, Brother Alan, sige po, go ahead. Share ko lang po, Brother Marlon, yung sinabi ni Ellen G. White sa ating testimonies, volume 4, page 124. Ang sabi po niya dito, tayo ay nasa oras ng paghihintay. Bigkisan ang inyong mga balakang at magningning ang inyong mga ilaw upang mahintay ninyo ang Panginoon sa kanyang pagbabalik mula sa kasalan, upang kapag siya'y dumating at kumatok, ay mabuksan nyo kaagad siya. Amen.
Magmasid mga kapatid, ang unang pagdidilim ng inyong liwanag, ang unang pagpapabaya sa panlangin, ang unang sintomas ng espiritual na pagkakatulog, ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Ito ay sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng pananampalataya at pag-ibig na ang mga mananampalataya ay ginawa upang magningning bilang liwanag sa mundo. Ikaw ay gumawa, ngunit hindi maganda para sa pagdating ng guro kung ikaw ay naglilingkod sa mamon habang sinasabing naglilingkod sa Diyos. Kapag siya ay nagpakita, pagkatapos ay dapat mong iharap sa kanya ang mga talento na yung ibinaon sa lupa, mga talento na napababayaan, inabuso, nagamit ng maling paraan. Isang nahati na pag-ibig. Ito po ay isang sulat ng ating propetesa mga kapatid, kaya mga kapatid sa ating kapanahonan yun, ay tama po sabi ni Brother Marlon, tayo na nasa sa kumbaga kita na yun, kita na yung liwanag. At ang gagawin lang natin ay magtapat manampalataya upang sama-sama tayo maligtas. Salamat po. Amen and amen. Thank you, Brother Alan. Ang sabi nga na ang pag-uusap ng aking nanay, we are almost home. Napakalapit na, abot tanaw na ang ating pong uuwi ang tahanan. Mga kaibigan ko at kapatid kay Kristo, kaunting panahon na lamang ang ating pong hahantahin. Ito po, bagaman nandyan ang mga kahirapan, nagpapahirap sa ating mga kaluluwa, pero tandaan natin, hindi tayo pinabayaang nag-iisa ng ating pong Panginoon, kundi bagkos siya po ngayon ay patuloy na sa atin ay nag-aanyaya na tayo po ay lumapit sa Kanya, sapagkat sa Kanya ang lunas ng kahirapan ng ating mga kaluluwa. Okay, so ating po binabati, Sister Jennifer Casimo, magandang umaga po. At gayon din Sister Leonie Gregorio Evangelista, ang sabi niya po ay Amen. Okay, kung maliban kayo po ay wala nang idaragdag. Brother Dong, kanina pa ba nakataas yung kamay mo o mayroon kang gustong idagdag? Okay. O yun, wala na. Okay, kung wala na po, tayo po ay dadako na sa ating pong pananalangin. At ating binabati si Tita Lolet, at gayon din si Ate Sara, at gayon din si Sister Raquel. Good morning, happy morning devotion po kami Monday. Happy Monday po sa lahat. Maraming po salamat sa inyong lahat, sa inyong mga prayers. In charge na po si Iris today. Amen. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Ayan, thank you so much sa mga pagandang balita po. Purihin ang ating pong Diyos sa kanyang kagandahang loob. At God bless you po, Sister Irish, at mapatuloy na pagpapagaling ng Panginoon sa inyo. Ate Sara, sige po, go ahead, Ate Sara. Kaya po nga na walang mahalagang gawin, walang pinakamahalagang gawin ngayon kundi ang lumapit sa ating Panginoon, manampalataya, magtiwala at maniwala. Yun lamang po. Amen and amen. Opo, mamanamal ko, yun na lamang po ang atin pong gagawin. Pagtugon sa kanya pong paanyaya. Okay, ano nga po ang kailangan? Kailangan ay mangailangan tayo sa presensya natin pong mahal Diyos. Paano tayo mangailangan? Kilalanin ang ating pong kalagayan na tayo po'y mahirap, tayo po'y salat, may karamdaman, may kanser ng kasalanan, mga naman ko, na kailangan ng pagpapagaling ng Panginoon. Yan po ang dapat na maging ating pong damdamin, na lagi pong ating iniisip na siya ang ating hininga upang tayo po ay magpatuloy. Kaya ngayong umaga, nawa maging malinaw ang mensahe ng Panginoon, at ngayong umaga mga manamahal ko, ngayon ang tamang panahon upang tugunin ang kanyang paanyaya sa atin. Habang bukas ang pintuan, mga manamahal ko, andyan ang ating pong Panginoon Sus, at nahanda tayo po ay kanyang tanggapin at yakapin. Kaya halina po, sa pamagitan ng panalangin, tayo po ay lumapit sa Kanya at umasa sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, sa buhay naming ito, napakaraming bagay ang aming pong nararanasan. Tunay nga na kami po ay nag-aalala, nababalisa, nalulungkot, natatakot. At kami po, Panginoon, ay meron pong cancer na karamdaman. Ito po ang aming kawalan ng panampalataya. Ito po ang aming pong mga pagsuway sa iyong kautusan na siyang aming pong nagiging pagkakasala.
Kaya nga po, una sa lahat, Ama, maaari po ba na inyo po kaming pagalingin sa pamamagitan po ng inyong pagpapatawad? Hindi dahilan sa kami po'y karapat-dapat, kundi dahil po sa inyo pong bugtong na anak, ang kanyang pagsasakripisyo sa krus, ang kanyang buhay ng pagdurusa. Ito'y dahilan sa pagmamahal sa amin. Nawa isang alang-alang niyo po ang kanyang kagandahang loob. Tingnan niyo ang kanyang kamay na nabutas at ang kanyang tagilirang sinaraksak na tumagos sa kanyang puso. Ay ito po'y alang-alang sa pagpapatawad ng aming kasalanan. Kaya po ngayong umaga, may kagalakan at lakas ng loob na kami po'y lumalapit sa iyo, sapagkat sa kanyang katwiran kami po'y inyong titingnan, at ang aming mga dalangin hindi masasayang sapagkat ito'y inyong pakikinggan. Amang banal, kailangan namin ang presensya niyo po sa buhay namin. Nawa sa pamagitan ng pagbubuhos niyo ng banal na Espiritu sa bawat isa na naririto, na nangangailangan po ng inyong pakikisama, ng inyong pong pakikitungo, Diyos, sa amin. Nawa maramdaman niyo, bayan ng Diyos, ang kanyang bumabagong kapangyarihan, at pinalalakas kayo sa inyong mga kainahan. Binibigyan kayo ng pag-asa sa kawalan yung pag-asa. Pinagkakalooban kayo ng kapayapaan sa inyong mga kabalisahan, at kayo'y nilulanasan sa inyong mga karamdaman. Sa oras at sandali ito, maging kalakasan nyo ang ating pong Panginoon. Maging pagtatagumpay nyo ang ating pong Panginoon. Maging ating pong kaaliwan ang ating pong Panginoon. Maging ating kapayapaan ang ating pong Panginoon. Patuloy natin siyang hanapin. Patuloy natin siyang kailanganin, sapagkat bayan ng Diyos, inyo pong alalahanin na siya po'y laging nasasabik na tayo po ay pakinggan. Laging nasasabik at handa ang buong puwersa ng kalangitan upang tayo'y ipagsanggalang. Gawin siyang batong tanggulang, batong ating pong masasandigan, ang ating pundasyon ng ating pong pananampalataya. Ipagkatiwala sa kanyang lahat-lahat. Siya ang gawin nating matalik na kaibigan. Sa kanya natin ihinga ang ating mahinaing. Sa kanya tayo humugot ng ating kalakasan, humilig sa bisig ng ating pong Panginoon, sapagkat siya'y nasasabik na natin siyang abalahin, at siya po ay laging handa upang tayo kupkupin at tanggapin sa kanyang pong bisig, at tayo po ay kanyang pagpakitaan ng kanyang kagandang loob at pag-ibig. Kaya ngayong umaga, huwag na pong mag-atubili. Matagal na panahon na tayo hinahanap ng Panginoon. Matagal ng panahon na tayo kanyang tinatawagan. Nasa huling sandali na tayo ng istorya ng kasaysayan ng mundo, at siya ay muli nang magbabalik, at iuwi tayo sa sangkalangitan na kanyang matagal nang naihanda upang ating panirahan. Kaya nga, bayan ng Diyos, mga kaibigan namin na ngayon ay nakikinig at makikinig, nawa narinig nyo ang tinig niya ngayon din natin siya tugunin, sapagkat baka mamaya o bukas ay huli na ang lahat. Nais nyo po ba na malunasan ang kahirapan ng iyong kaluluwa at mga karamdaman ng iyong kaluluwa? Ang lunas po niyan ay ang atin pong Panginoon Hesus. Siya po ay nagmamahal, nagmamalasakit. Ibinuwis niya ang kanyang buhay. Lahat ay kanyang ibinigay dahilan sa pagmamahal sa atin. Huwag nang magduda pa na kanyang ipagkakait ang maliliit na bagay na ating hinihingi, na kung saan ito ay kailangan natin. Mga kapatid, ito po ay nakasisigurado tayo na kanya pong ibibigay. Ang kailangan lamang lubos na paniniwala at pagtitiwala na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya bayan ng Diyos, humayo po kayong mapayapa. Humayo po kayong binless ng Panginoon. Humayo po kayo taglay ang pag-ibig ng ating pong Panginoon Hesus at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Lahat ito ay kanyang ipinagkaloob sa iyo, sapagkat kayo ay nangailangan at kayo ay humiling, at ito'y ipinigay sa inyo ng ating mahal na Diyos. Salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming mga panalangin. Ang lahat po ito, O Diyos, ay pang aming po hinihiling at aming tinanggap dahil sa dalangin po sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoon Hesus. Amen and amen. 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 Good morning po. Amen. Happy Monday. God bless po sa lahat.
Happy Monday. Everyone, happy Monday. Ingat po lahat. Ma-miss pa mga kapatid and shalom. Bye-bye. God bless. Bye-bye.